Nitong nakaraang Biyernes, binigyan na ng autoridad ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang kapulisan at militar na supilin ang New People's Army kahit sa pamagitan ng dahas. Bagay na kinokontra naman ng ilang grupo upang bigyan daan muna ang isang vaccine ceasefire para sa maayos na implementasyon ng pagbabakuna kontra COVID-19. Kaugnay po riyan ay makakausap natin si National Security Advisor Secretary Hermogenes Esperon Jr. Magandang umaga po sa inyo, Sec. June. I think you're muted, Sec. June. Sec Art? Sec Martin, I can hear you now. good morning, Sec Rocky, Yusek Rocky. Magandang umaga sa inyo at magandang umaga sa mga taga-subaybay ng laging handa. Thank you, Sec. June, and congratulations on the successful joint RTF and LCAC meeting in Region 10. Now, may direct order nga po ba si Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa militar at kapulisan to kill and finish off members of the NPA, at nabanggit din po na huwag nang alalahanin ang issue ng human rights? Ano po ang masasabi ninyo rito? Kayo po ba ay sang-ayon? Sang-ayon po tayo dyan. Sec Martin, sa overall conduct ng Joint National Task Force LCAC at Regional Task Force 10, na ikaw naman ang chairman dyan sa Region 10, congratulations sa magandang pagdadala ng programa at kasama nga natin ng Pangulo at 10 pang mga ibang cabinet members. Sa talumpati ng ating Pangulo ay nabanggit niya na ubusin na lahat ang NPA at huwag tayong mag-alala sa human rights. Tama naman yon, dahil armado yung mga NPA na yan, ay alangan namang ang iisipin mo pa ay human rights. Isipin na natin kung paano natin sila matalo. At nasabi niyan sa harap ng mga gobernador, mga city mayor, municipal mayors at ang ating mga barangay. Lalong-lalo na yung mga chairman ng barangay na naalis natin yung mga NPA. Yan ang mga guerrilla bases dati. Kaya siguradong pipilitin nilang mabawi ulit yung mga barangay na yan. Kaya talaga namang shoot on sight sa mga armadong NPA. Yun talaga ang magandang order ng Pangulo. At yan ang gagawin ng ating local task forces. May I quote the President sa kanyang speech noong Biyernes, "If you see them holding arms, shoot them, kill them." Ibig sabihin po ba nito ay may shoot to kill order na sa lahat ng kasapi ng New People's Army? Tama yan, dahil lalo na pag nakita na natin silang may dalang armas, ano pa nga ba yun? Dahil kung hindi mo naman babarilin ka agad, ay ikaw naman ang mababaril. Lalo na yung mga ating mga kababayan dyan sa mga barangay na kung saan may influensya pa itong NPA nato. Kaya dapat lang, in the name of peace, law, and order, ay binitawan na nga ni Pangulo ulit ang shoot-to-kill orders against the armed CPP-NPA. Paano naman po ninyo mapapanatili ang kaligtasan ng mga sibilyan sa mga lugar na maraming New People's Army o NPA, lalo ngayong may all-out war tayo versus communism at terrorism? Dito sa 822 barangays, Secretary Martin, na natanggal natin dahil ito yung mga dating guerrilla base ng NPA, ay lalagyan natin ng security forces na binubuo ng mga locals at ang military at saka pulis. Bukod dito ay papasok na nga itong Barangay Development Program na kung saan ito na ay naaprubahan na
ng Pangulo sa isang cabinet meeting at napalagyan natin ng pondo sa Kongreso. 20 million per barangay. Gagawa ng farm to market road, 5 meters wide, 8 inches 8 inches ang kanyang lalim, at mayroon pang classrooms, mayroon pang health clinic, mayroong water systems at communal irrigation at livelihood. Yan ang numero unong security na maituturing natin bukod sa ating physical security na ibibigay ng ating barangay security force at ang military at police na nandyan sa mga barangay na yan. Sa parehong talumpati rin ng Pangulo ay hinikayat din niya ang ibang miyembro ng NPA na sumuko na lamang. Gaano na ba karaming insurgents ang nagbalik loob sa gobyerno at kumusta ang binibigay nating mga programa sa kanila? Magmula noong 2016, Secretary Martin, hanggang 2020, ay umaabot na sa 14,300 mahigit ang nagbalik loob na sa gobyerno. Ito ay composed of 3,400 plus na NPA at yung iba naman ay mga milisya ng bayan at yung iba naman ay membro ng underground mass organizations. Ito yung mga itinatag ng NPA na organs of political power. Parang magkaroon na sila ng sariling gobyerno sa mga barangay na yan. Nagbalikan sa atin ang mga yan at ito ay sa pamamagitan ng programa natin na Enhanced Comprehensive Local Integration Program, na kung saan yung baril na dadalhin nila ay babayaran natin, bibigyan natin ng emergency allowance, binibigyan natin ng livelihood program, at mayroon pang pabahay. In fact, doon sa programa natin, kung matatandaan mo, Secretary Mart, dalawa sa 250 na recipient ng bahay ang nabigyan na natin dyan ng bahay. Ceremonial yung dalawa. Worth 450,000 pesos yung bahay na pamimigay. Kaya napakarami na talagang bumabalik sa atin sa Falls of the Law sa pamamagitan ng Enhanced Comprehensive Local Integration Program. At ngayon, lalong pinatibay dahil mayroon ng National Amnesty Commission na nagbibigay ng amnesty sa mga dating NPA na bumabalik. Kaya lalong mapapabilis itong pag-surrender or pagbabalik loob ng mga NPA. Punta naman natin si Yusek Rocky Ignacio para sa mga katanungan mula sa mga kaibigan natin sa media. Good morning, Secretary Esperon. May tanong po mula kay Pia Ranyada ng Rappler. How did the idea of a barangay development program come about? Whose idea was it and how was it proposed to President Duterte? Well, it actually is feedback from the barangay folks. Dahil sa organisasyon ng National Task Force LCAC, mayroon tayong regional task force. Halimbawa, Region 10 is led by Secretary Mart Andanar bilang Cabinet Officer for Regional Development and Security. Ako naman sa Region 1, CORDS. Region 11 si Secretary Abisado, Region 13 si Secretary Carlo. So, saan nanggaling yung idea ng development? Doon sa mga barangays na dating guerrilla bases, sa mga tao mismo galing yan. Kailangan nilang farm to market road, islahan, health clinic, konting irrigation. To recommend in a cabinet meeting, of course presided by the President, last January 6, 2020, at i-recommend ko yung tinatawag na Barangay Development Program para sa mga dating guerrilla bases na ito, na na-clear na natin.
at inaprubahan ng Pangulo ang halagang 20 million sa bawat barangay na maklear natin. So, gusto na sana niyang ipatupad kaagad ito noong January 2020, ngunit nagkaroon naman ng COVID, kaya yung pondong ilalagay sana dyan ay ginamit muna sa COVID. Samantala, we went to Congress and proposed a budget for that. Kaya naapruban sa Congress yung 16.44 billion, which means 822 barangays na na-clear noong 2016 to 2019. 20 million per barangay. Yan na ang mga projects. Yan ang naging simula niyan. Galing sa barangay at ngayon ay ibibigay na natin. Ang rekomendasyon ay galing sa mga barangay. Ngayon, babalik tayo at ibibigay na natin yung 20 million worth of projects. Hindi ito cash. Hindi ito cash. At may mga sinasabi nila na pang-eleksyon daw. Hindi. Wala sa isip natin yan. Yung nagsasabing pang-eleksyon yan ay yung mga mahilig na gumamit ng pork barrel para sa eleksyon. Tayo naman, wala tayo dyan. Basic services ang iniisip natin sa mga kawawang barangay natin sa conflicted areas at saka geographically isolated and disadvantaged areas. Thank you, Yusek Rafi. Secretary, Thank you, Pia. ang ikalawa pong tanong ni Pia Ranyada ng Rappler, what is the criteria set by the NTF-ELCAC to say a barangay has been cleared of communist influence? Ginawa yan. Alam nyo, sa ating task forces ngayon, meron tayong tinatawag na community support team na binubuo ng armed forces. Pag natanggal na dyan yung armado, papasok na yung ibang elements ng tinatawag ng Retooled Community Support Program at nandyan na ang opisyal ng barangay, mga opisyal ng barangay, ang pulis at ang agencies na national or local agencies na nandoon sa barangay o sa munisipyo. Kaya pag nawala ng NPA, ay talagang yun na ang panahon para maglagay ng development. Hindi natin nagawa ito ng matagal na. Mayroon namang mga programa, pero hindi umaabot dito sa mga conflicted at geographically isolated and disadvantaged barangays. Kaya itong programa na to ay very novel, bago, ngunit hindi naman bago dahil kailangan na talagang gawin noon pa, marami na nag-propose. Ngayon, sa panahon ng National Task Force ELCAC, mayroon na tayong convergence ng mga agencies, local governments, and the private sector, and we all agree that we must bring development not only to the barangays, but especially now to the former guerrilla bases. Dito na natin dadalhin ang development. Secretary Esperon, do you believe na bago matapos ang termino ng Pangulong Duterte ay may significant change na maiiwan si Presidente pagdating sa problema natin sa insurgency? Very significant ang mangyayari. Itong si Secretary Martin, ang ginawa nila sa Region 10, pumili sila ng mga conflicted, high poverty incidents at saka geographically isolated na barangays. At ang ginawa nila sa Region 10 ay lahat ng pondong available at noong 2019 at saka noong 2020 nag-propose pa sa budget para sa budget ng mga barangay na ito. Ito yung tinatawag nilang Convergence Areas for Peace and Development, CAPDEV. Na ito naman ay dahil magandang template, unti-unti ay ginagaya na ng mga ibang regions. Kaya nauna ang Region 10 na binisita ng Pangulo. Maganda yung programa doon at dahil nakatutok yung mga projects doon sa mga conflicted areas. Ako ay naniniwala na sa pamamagitan ng
mga ganitong gawain, nakasama ang militar, ang pulis, at lalong-lalo na ang local government and other agencies, ay malaki ang magagawa nito upang mapaalis ang NPA dyan sa mga kanayunan, lalo na sa kanilang guerrilla bases. Kaya itong 822 barangays na na-clear noong 2016 to 2019, sigurado ako na mahirapan nang makabalik ang NPA dyan. At nitong 2020, mayroon pang 1,375 na na-clear naman. Ito naman ang ihihingi natin ng pondo sa Kongreso upang tuloy-tuloy yung peace and development sa mga conflicted areas. Kaya ako'y natutuwa dahil sa simula pa lang itong pag-implement ng Barangay Development Program ay talagang tinututukan ng Pangulo, tinututukan ng cabinet officers, tinututukan ng governors at saka mayors dahil kasama rin naman sila sa task force. Kaya sa ganyang organisasyon, ako'y naniniwala na talagang napakalaking pagbabago sa mga conflicted areas ang mangyayari at talagang magkakaroon ng major degradation sa capabilities ng Communist Party of the Philippines at saka New People's Army. Opo. Secretary Esperon, may tanong po yung ating kasama na si Laila Salaveria ng Daily Inquirer. Tanong po niya, how do we prevent the barangay development program from being used by politicians to raise their profile, gain publicity, and campaign for the forthcoming elections? Unang-una, wala sa isip ko sana yung elections, pero it's a reality that the elections will set in. Ang release kasi ng pondong yan, in accordance with DBM Circular 135, will be to the provincial governors or the city mayors. Sila ang magpapatupad ng proyekto kasama yung munisipyo at barangay. Pero ang release ng 20 million ay doon sa probinsya and they can undertake the projects by contract or by administration. So, kung maganda ang pagka-implement ng program, masisisi ba natin ang mga tao na magpasalamat sa gobernador, sa municipal mayor, city mayor, or barangay kapitan? If good governance is rewarded, then that is all good for us. Whether it is for political purposes or for legacy ng mga opisyal na nandyan, ay magpasalamat tayo kung ma-implement nilang mabuti ang projects. Kaya good governance should be rewarded. Sasabihin nila. Kasi ang element ng politika dito ay wala yung pagpili ng lugar na bibigyan ng pondo. Dahil itong 822 na ito ay nakapublish sa General Appropriations Act. Nakapublish yan, 822. Nakapublish yan sa General Appropriations Act at naka-advertise pa yan sa major dailies. Hindi mo na mababago yan. Kaya walang political element yung pagpili niyan. It's all with good governance in mind. It's all about thinking of how to serve the people in these conflicted and geographically isolated areas. Yung mga nagsasabing gagamitin sa politika yan ay ano lang nila yan, parang pinipintasan lang yung programa. At ang malaking nagsasabi niyan ay yung grupo ng Makabayan Black sa Kongreso. Dahil alam kong kung mawawala yung NPA sa guerrilla base, ay hihina na talaga ang NPA. Kaya huwag kayong magtaka kung yung Makabayan Black ay binablakan nila yung 16.44. Noon pa lang ginagawa yung budget. Ngayon na mayroon ng budget ay kung ano-ano ang sinasabi nila na gagawin daw na pang-politika ito. Mabuti na lang, nawala na yung sinasabi nilang pork barrel daw ni General Esperon at mga generals.
paano magiging mapunta sa generals yan ang release sa provincial government at saka sa city mayors? Nandoon ang control ng funds. Kami, quality control kami. Quality control. Kailangan, ipatupad mo yan, programa yan. Kailangan, you have to implement it as fast as we can. Supervision kami. Hindi kami yung humahawak ng pondo. At saka nagkataon lang na military ako. Pero hindi yan general's pork barrel. Maraming salamat po, National Security Advisor, Secretary Hermo S. Peron Jr. Congratulations, mabuhay po kayo. And lastly, saan po ang susunod na joint RTF-LCAC meeting? May balita ko lang, Secretary Martin, kasi lahat ng region ay pupuntahan na ng Pangulong Duterte at mapupunta tayo doon sa region na kung saan ay meron akong kaso na ipinail sa kalaban ng Central Committee ng CPP-NPA noong 2006 dahil may mga na-discover doon na mass graves. Ito yung mga pinagpapatay nilang NPA, kadre at mga civilian noong 1981 to 1988. Mga Oplan Missing Link, Oplan Ahos sa Mindanao, at iba-iba pang mga oplan nila kung saan nagkaroon ng internal purgings. Doon sa Inupacan, Leyte, ay nakadiscover kami ng mass graves doon na mahigit na 100. At ngayon may kaso sila. Ako ang last witness maghapon, na-cross-examine na ako. At palagay ko talagang sabit ang Central Committee ng CPP-NPA dito. Ang susunod na bibisitahin ng Pangulo ay ang Region 8, pwedeng sa Burungan o sa Tacloban siya pupunta at magsama-sama na naman tayo doon. Kasama ng mga cabinet members na sasabihin yung kanilang mga programa at katulong natin dito of course ang PCOO, PNA, PIA at we are looking forward to that visit to that region, Region 8 with the President, Sheikh Martin. Maraming salamat, Secretary June Esperon. Mabuhay po kayo. Abuhay. Ating ganda.